Breaking news po! Nako po! Marcos bigla nagmakaawa sa China. Nako! China sumagot naman. Nako, ano kaya sagot nito? At alam mo ha, yung gobyerno na kahapon galit na galit sa China. Tapos ngayon biglang lambing. Hindi to teleserye, Pilipinas to ha. Dati todo bangga sa China, ngayon biglang reset, biglang usapang tulungan. Ano nangyari? Bakit para biglang nagbago ang ihip ng hangin? Nako. Drama lang ba yan o may mas malalim na dahilan? At hindi lang yan ha, habang nangyayari to, may gulo sa gitnang silangan, may banta ng oil crisis, may problema sa jet fuel at pati sa mga tsuper. Nako, meron silang pasabog. Mamaya abangan natin ha. Pero sabi ng iba, wala daw crisis. Sino man nagsabi niyan? Eto. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayon. Ano ang sagot ng China dito? Nako, mamaya. Meron silang hinihinging ulo. Meron silang sinabi, meron silang banat. At sabi nila, oy, yan, unya-unya. Mamaya, pag-usapan natin na. Sino ang mas lamang sa usapan? At ang pinakamatinding tanong, niloloko ba tayo noon o niloloko tayo ngayon? Kaya kung akala mo, simpleng balita lang to, mag-isip ka uli. Panoorin mo to hanggang dulo dahil dito, pag pinagsama-sama mo ang lahat, makikita mo ang buong larawan ng ayaw nilang ipakita sa'yo dahil bayaran ng mga media, mga animal. Dito lang sa Banateros ka lagi, ha? At eto na nga, pag-uusapan po natin. Ako, matindi usapan natin ngayon, ha? Talagang pasabog, ika nga. Pasabog yung mga usapan natin ngayong araw na to kasi, alam mo, eto na nga yun eh. Kahapon gusto ko na nga gawa ng video ito eh. Maano sa puso ko to, sabi ko, tanginan hindi no? Sorry ha. Samahan ng bunganga ko. Kasi sabi ko, pambira kayo. Pagkatapos yung i-demonize ang China, pagkatapos kayong kumamping sa Amerika, nung nagka-problema, kanino kayo tumatakbo? Sa China o sa Amerika? Hindi kayo makatakbo sa Amerika, di ba? Dahil alam nyo namang hindi kayo tutulungan. Ang hindi ko magets, ito hindi ko magets at ang daming tatanga-tanga sa buong Pilipinas lang ha. Ito, napakatangan nyo talaga eh, ng mga Pilipino nag-pro-America. Nangyari na sa atin yan eh. Nakalimutan nyo ba? Nangyari na sa atin yan noong panahon ng pandemya. Noong panahon ng pandemya, nangangailangan tayo ng bakuna. Anong ginawa ng Amerika at iba pang mga puti, mga European at mga taga-ibang West country? Anong ginawa nila? Pinagdambot nila ang bakuna. Yung ating supposedly brother na Amerika, yung tinatawag na big brother natin na Amerika, hindi rin tayo binigyan ng bakuna noon eh. Ano ginawa nila? Itinago nila para sa kanila lang daw yun. Diba? Sino unang tumulong sa atin? Nakalimutan ba natin yun? China ho ang unang tumulong sa atin. O sasabihin naman ng iba dyan, pero mas effective yung na bakuna sa Amerika. Oo, anuin mo effective kung hindi mo naman magamit noong panahon na yun. Ang tagal. It took so many time. Actually, years ata yun. Kasi maalala ko, nagka-COVID ako noon eh. Pagkatapos noon, ang unang-unang dumating na bakuna noon, ay yung galing sa China, yung Sinovac. Di ba? And maganda naman po. Hindi naman po ako namatay. Lahat ng bakuna ko, China. Buhay na buhay ako. Sa matter of fact, parang feeling ko nga, mas nakaganda pa yung bakuna ko eh. Kasi dati, mabilis ako magkasakit. Dati, ito walang biro ito, hindi ako nagbibiro. Mabilis ako magka-flu. Mabilis ako magkaroon ng inaatake ng asthma. Pero ngayon po, eto hindi ako nagbibiro po. Marami sa mga kaibigan ko, katrabaho ko, nagkasakit na't lahat. Pero ako hindi pa po. Hindi ko sinasabing dahil yun sa bakuna ng China ha. Pero ano lang ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, hindi ko nakasama. Kasi yan ang palabas ng mga pro-America nun eh. Wala, mahina yan, yung bakuna galing China. Hindi ko totoo yan. Ako, ang pang-prueba niyan dahil tayo po ay nagpabakuna. Yun ang ating binakuna, Sinovac yun eh. Di ba? So, anong ibig ko sabihin mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi tayo natututo sa kasaysayan. Anong kasaysayan? Pagka nagkakagipitan,
hindi natin naaasahan ng Amerika. Yan ang katotohanan. Dahil mas prioridad nila yung sarili nila. Alam mo, if there is one thing about Trump, si Trump may pagka-narcissist eh. Sa totoo lang. Hindi ako nag-ano pero masyado siyang believe sa sarili niya, masyado siyang, which is, as a president, you have to protect your people. I understand that. Kaya lang, magaling siya sa negosasyon. As a matter of fact, I'm a fan of Trump nung panahon ng Apprentice, yung sa TV series na Apprentice, kasi marami kang mapupulot na magandang aral doon. Bilang negosyante, how to negotiate, ika nga. At isang bagay na siya, it's always siya ang nananalo sa negotiation. That's who he is as a businessman. At nung naging presidente, ina-apply niya ito. He makes sure siya lagi ang panalo. So bubulain niya ang lahat ng ibang bansa to negotiate ang panalo Amerika. Which is good for America, bad for us. Bakit bad for us? Parang tayong nini-negotiate niya, parang dalawang negosyo yan eh. Nagne-negotiate kayo eh. Siyempre may isa dyan matatalo sa negosasyon. Hindi ako naniniwala sa win-win situation eh. Yung alam mo yung win-win situation sa negosasyon, tatawad ka ganito, hindi. Nakatawad ka, tama, mali. Di ba? Halimbawa, tumawad ka, naalala ko nga nun, bilin sa amin nun sa Hong Kong eh. Di ba? Kunwari magagalit-galitan yung nagbebenta, magsusungit. Ikaw naman, nadadala ka sa kanyang emosyon na feeling mo malulugi siya. Di ba? Tapos, okay. I'll give you this. I'll give you this. I'll give you this. Ganyan, di ba? Tapos akala mo nakatawad ka. Akala mo nakalamang ka. Kasi naibaba mo ng kalahati yung presyo. Kasi sa Hong Kong, ganun dun, tawaran dun eh. Nababa mo ng kalahati. Pagkatapos mong bilhin, pag naka-smile daw sa'yo yung nagbebenta, ibig sabihin, ikaw ang talo. Hindi mo lang alam. Pinamukha lang niya na panalo ka sa negosasyon, but in reality, tumubo siya. That's the truth in negotiation. Sa lahat ng negosasyon, may panalo. Yan ang hindi mo pwedeng sabihin na natalo yung isa, quits lang kayo, pareho lang kayo. Hindi totoo yun. May kumita doon sa negosasyon. So what do I mean? Diyan magaling si Trump to negotiate for his country. His country. At dyan tayo lugi. Bakit? Tanga yung presidente natin eh. Nagpadala siya doon sa negosasyon na yon na tayo ang lugi. Tayo ang lugi. Di ba? Kumampi siya sa Amerika. Yung EDCA, nandyan, tinraining kuno. Pero because of that, masyado tayong na-align sa Amerika. Ngayon, nasa mercy tuloy tayo ng China. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng oil ng Amerika. Sila nga hirap na eh. Tayo pa kaya? Asa nang merong kahit pa paanong technology at magaling pagdating sa ganyan din. Aside from the Middle East, China. China po. Tapos ano nangyari ngayon? Sasabihin mo, reset. Balik tayo sa negotiating table. Dati, inaaway nyo. Kaya nakakatawa talaga to eh. Alam mo, the best niyan, ako may suggestion ako the best niyan, BBM, gusto mo yung mapakita talaga na ikaw ay sincere? Give up po si Tariela. Fire him as soon as possible. Totoo yun Ito, panoorin tong balita na to. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect.
And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalo ng teritoryo gaya ng West Philippine Sea, sagot ng Pangulo baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that we Dito mo malalaman talaga ang isang tao kung magaling o hindi. Tandaan nyo ito sa lahat po ng larangan, pati negosyo, pati organisasyon, pag ikaw ay isang reactive person, ibig sabihin you only react to situations, ibig sabihin that person is not really a good leader. A good leader knows how to create problems, even the problems wala pa. Diba? Even the problem doesn't exist. A good leader should know how to create that problem in his mind, in his heart, so that ready siya anytime that problem will come to exist. Diba? Pag ito ay nagkaroon na ng reality, lumabas na sa totoong buhay, bago mo pa mag-react lang, may plano ka na. Ang problema dito, ngayon mo palang iniisip to. Dapat inisip mo na yan before nagkabastusan, bago binastos ng general mo yung China, inisip mo na yan noon pa. Dapat kinausap ka na ng foreign na secretary mo at sinabi mong, Mr. President, hinay-hinay tayo, kailangan natin yan in the future. I mean, tangina, common sense eh. Common sense po yan. Sabi nga, di ba, meron nga tayong sinasabi na kasabihan, do not burn bridges, which is true. And honestly, ako, nung kabataan ko, ako dyan eh. I failed so many times na I burned bridges with doon sa mga nakalaban ko. Whether in business or whatsoever. But eventually, mamimit mo rin pala sila in the future. And because of that, alam nyo, ako po ay natuto naman po doon. Kaya nga don't burn bridges eh. Even if at this time, hindi kayo magkasundo, at this time, magkalaban kayo sa whatsoever, politika o di kaya naman sa negosyo. Bakit? Kasi someday, magmimit kayo niyan. Maliit lang ang mundo. At yung mundo na yan, pag yan kayo nag-meet, at baka in the future, kailanganin mo rin ng tulong yan. Di ba? Kung matalino ka leader at prudent na leader ka, dapat alam mo yan. Eh, anong ginawa mo? Nga tayo ngayon. Hindi, alam mo, hindi, sa bagay, meron nga namang kasabihan tayo sa mundo na ito. Ano yun? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Oh, wala pa, kaya nga gusto ng reset eh. Kaya gusto ng emergency power. Bakit? Kasi Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. yun. We've been talking about for a great deal, but the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the Feeling matalino pa ito, no? Akala niya nabobola niya yung yung nag-i-interview sa kanya. Pero sabi ko, ang tanga talaga. Ba't di ka ngayon humingi ng tulong sa Amerika, yung ginawa kang tuta ng Amerika? Bakit di ka ngayon humingi ng tulong? Di ba? Kasi alam mo hindi tayo tutulungan. Alam mo yung, parang hindi kayo natuto sa kasaysayan. Ilang beses na nangyari yan na kinaibigan tayo ng Amerika, binola-bola tayo ng Amerika, tapos nung nagkagipitan, bahala na kayo sa buhay nyo. Ginawa nila yan, di ba? Nakalimutan nyo na. Sa kasaysayan pa lang, niligtas tayo sa mga Espanyol, kuno. Tapos eventually, binitawan din tayo ng kagulo-gulo na sa Japan. Hindi ba tayo natuto? COVID na ulit-uli yan. Eto na naman, oh. Ba't di ka ngayon humingi ng kumatok ngayon kay Trump? territorial disputes.
from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas. Tangina, no? Ito yung ano eh. Ito yung tinatawag mong pa-PR na lang eh. Diba? Pa-PR na lang. Alam nyo kung bakit? Kung pa-PR na yan? Simple. Ngayon pa lang pag-uusapan. Ngayon pa lang babalik sa negotiation with China. Ngayon pa lang mag-uusap uli kung kailan nandyan na yung crisis. Kung kailan matatapos yung ating supply ay for 45 days. Kung kailan maghihirap na tayo, tsaka pa lang nyo naisip na, ay, usap uli tayo. How long do you think is this negotiation mangyayari? It will take time, correct? It will take time. For sure, it will take time. Tama, mali. Pero ano, nga. Yan ang problema. Nga na naman tayo nito. Ilang buwan bago yan maisakatuparan. Sa bagal ni Marcos, baka wala na si Marcos sa posisyon bago pa maisakatuparan yan eh. Exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno. Lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24. Galing mo talaga, Marcos. Palakpakan ka. Naisip mo yan ngayon. Ito pa matindi. Ito yung ito yung sinabi ni Marcos eh, na sabi ko nakakatawa talaga. Alam mong wala talagang alam tong presidente na to. Wala talagang alam Things eh. are beginning to open up, and although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just. Ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Di ba may 45 days naman na ano pa? Mag-o-open up naman na daw. Ibig sabihin parang maayos na daw ang sigalot. Magkakaroon na ng solusyon dyan sa pinagdadaanan ng oil. Ito ulitin ko Beginning to open up. Beginning to open up. Yun na yun eh. Yung sa supply daw eh. And although we cannot be assured right now of the supply. So pero hindi naman daw tayo sure. Malapit lang, mag-open up na. Ano ba talaga? We can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be. At least mga kababayan, may kuryente tayo tsaka may gas tayo for 45 days. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Okay. Wala pa naman pala. After 45 days pa. Tama nga naman pala si Castro. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun. Wala pa. Okay? So, tama pa siya. Anak ka ng meme.
Anak ka ng meme talaga. Oo, Yusik Claire. Tuloy natin to. fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. The next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ay ang unang tanong ko sa Department of Una daw yung supply, di ba? So sinasabi niya maaayos naman daw. Pangalawa, ito yung pangalawa niya. Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. Alam mo, kawawang bansa talaga tayo. Kawawa. Hindi ko alam bakit hindi nyo pa nare-realize yung mga nanonood dyan, ng mga pinklawan, tsaka mga Alam mo, I hate to say this, but dapat nyo talaga na ilagay si BP Sara Duterte bilang presidente. Oh. Alam nyo kung bakit? We need a person na friendship with China and with everyone else. Not like this kind of president na pumapanig sa iisa. At least si BP Sara Duterte, hindi naman siya bumabanat sa Amerika. Pero at least, ito yung kaibigan ng China. Bakit ko nasabing kaibigan ng China? Anak siya ng presidente na maayos ang relationship sa China. So somehow, she would be a good negotiator. Ngayon, ewan ko sa inyo kung hanggang kailan nyo marirealize that we need BP Sara Duterte as the president. Honestly tawagin nyo na akong ma-political, blah, blah, blah. Di ba? Pero we need her. We need her to represent us. To negotiate with other countries. Kailangan natin ng presidenteng ganun at this time. Kailan nyo marirealize pag wala na tayong kuryente at nagkakandila na lang tayo? Alam mo, ito sabi ko sa inyo pag nangyari yung sinasabi nilang 45 days, kasi ganito sinasabi ni Marcos 45 days meron pa tayong supply. Pero since nag-o-open up naman na, yan ang sinasabi niya nag-o-open up naman na at magkakaroon na tayo ng supply eventually, I think we're doing good. Something like that. Yan ang sinasabi niya. Love ko, saan mo nakuha yung sinasabing mag-o-open na? Hindi, totoo Bakit? Dalawa yan nag-aaway ang Iran Di ba? Sinasabi nga nila na nag-bluff lang to si Trump. Sinabi niya, in 48 hours or 24 hours, nakalimutan ko na eksakto, 24 ba, 48 Pag hindi kayo bobombay namin kayo. Tapos biglang lumagpas na yung oras na binigay niyang taning. Sabi naman niya, nagkausap na kami. Ano sabi ng Iran? Hindi kami nagkakausap. Eto, nasa balita, baka sabihin ninyo, eto. Tinanggihan ng Iran ang peace proposal na inihain ng administrasyon ni US President Donald Trump. Tinanggihan. Agree ba siya? Nagkasundo ba? O open na ba? Magbubukas na ba? Hindi, tinanggihan. It's getting worse. And ladies and gentlemen, whether you like it or not, this is a prophecy. Ibig sabihin, talagang lalala at lalala. Hindi maayos yan. Kaya wag tayo mangarap na masasabihin natin na maayos yan. So what do we need now? Ibig bang sabihin yan dahil sinabi sa Biblia na patuloy magkakagulo? Ibig bang sabihin yan, pabayaan na lang natin? Hindi yun ang punto. Kaya nga there are people who would help us. That's why, di ba, habang pabulok ng pabulok, there is salt. Ano yung salt? Para ma-preserve. We need people na gano'n, not just spiritually, but also
pagdating sa leadership that would somehow help us retain yung ganitong status. Eh, ang problema, hanggang ngayon, sip-sip pa rin kayo kay Marcos dahil nga ayaw nyo lang si Duterte. But now, this is the time that we need a Duterte leadership. Kamay na bakal na may malasakit na marunong dumiskarte. Hindi katulad ngayon na parang lutang. Hindi ko alam kung lutang ba yan dahil walang alam. O baka naman lutang sa ibang bagay. Ayan na nga, sinasabi na nga oh. Alam mo, nanonood ako kasi ng mga sagutan nila eh. Nagsasagutan ng Iran at Amerika. Lalong hindi nagkakasundo kasi sorry to say may pagkamayabang di si Trump eh. Etong Iran, isa pa din to. Hindi rin kami babaluktot. Kasi ganyan naman ang away eh. Ang away pataasan ng ihiyan. Ano sinasabi ng Amerika? Aminin lang nila, natalo na sila. Ano sabi ng Iran? Ayaw mag-sorry. Alam mo, typical na away ng dalawang tao. Pero ito, buong bansa ang nag-aaway. Ngayon sasabihin mo, hindi, magkakaayos na yan. We have 45 days. We have 45 days. And everything would be fixed. Pangwakasan ng halos isang buwang digmaan sa Middle East. Para sa Iran, hindi katanggap-tanggap sa kanilang panig ang mga kondisyon na inaalok ng Estados Unidos. Ayon sa mga Iranian officials, may kalabisan umano ang mga kondisyon ng US at hindi ito sumasalamin sa patas na kasunduan. Kaya naman iginiit ng Iran na wawakasan lamang nila ang digmaan ayon sa sarili nilang pasya at timeline. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Iranian military leadership ang kanilang paninindigan laban sa anumang kasunduan na hindi pabor sa kanilang interes. ثبات از طریق قدرت صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی‌گردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده. هست Tinan mo, no one like us will come to terms with anyone like you. Si Trump ang tinutukoy niya dito Not now and never. Itsura pa lang niya Itsura pa lang niya, yari na si Trump. و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. Inilarawan din ng Iranian ang proposal ng US bilang isang ploy o taktika lamang. Dagdag pa rito, naglatag ang Iran ng sarili nitong kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan. Tinan mo yung kondisyon nila para matapos yung digmaan. Sa inilabas na pahayag ng isang Iranian state-run TV mula sa opisyal ng Iran, kabilang sa counter-proposal ng Iran sa US ang ganap na pagtigil ng mga pag-atake, pagbabayad ng danyos at pagkilala sa kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Kita nyo? Kailangan bayaran yung war damages. Tapos itigil yung pag-atake. Ito both with Israel and America to At the same time, ang authority dun sa Strait of Hormuz is sa kanila. Yan ay pinagtatalunan din. Bigay rin ng babala ang Iran laban sa US. Anila hindi dapat tawaging kasunduan ang anumang resulta kung ito ay bunga lamang ng pagkatalo. تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. Ano yun? Do not call your تا حالا شده Do not call your defeat an agreement. Tingnan mo. Sa pananaw nila, ang natalo, Amerika. Sa pananaw ng Amerika, ang natalo sila. Tapos sasabihin mo, nagkakasundo na, mag-open up na. Putang ina talaga, wala talagang alam yung natin, pamahalaan natin, gago rin talaga Walang alam. بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ Nakikipag-negotiate ka ba daw sa sarili mo? Tatawa ako خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و
و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. Samantala, binabantayan ng Iran ang galaw ng puwersa ng Amerika sa rehiyon, lalo na ang planong pagpapadala ng libo-libong sundalo mula sa 82nd Airborne Division sa gitnang silangan. Babala ni Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf, huwag subukan ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Alam mo ba na may balita nga na ubus na ang gamit ng Amerika to the point na pinupull out na nila ibang forces nila sa ibang mga bansa para lumaban na din. Kasi nga, remember, mas malayo sila. Diba? So, itong ang Iran, nakapaghanda na ho ito. Huwag niyong kakalimutan, ito yung dating Persia sa Bible. And they are really, in the Bible, they are really trained for war. Mula noon, nakikipaglaban na sila. Ganon sila ka-ancient. Panahon pa lang ng Biblia, nandun na sila. Old Testament. So talagang, hindi ko naman sinasabi minamaliit ko ang Israel. Hindi yon. Pati ang Israel, ganon din naman. Ang Amerika nga lang na tumutulong, na ang problema kasi, mas nagbibida-bida ang Amerika ngayon. Di ba? Ngayon nga, nagkakabombahan na naman. Tapos, again, wala akong kinakampihan Wala akong kinakampihan sa Iran at saka sa Amerika. Pero ang sa akin lang, o sa Israel, ang akin lang, may kanya-kanya silang pinaglalaban. Hindi na tayo concerned doon. Ang concern lang natin, mali tayo ng pinanigan. Pinanigan natin to the point ang Amerika doon sa away ng Amerika at China. Naintindihan nyo? Ang nag-aaway dyan, China at Amerika, may pinag-aawayan sila. Proxy war nga lang, di ba? Tayo. Nakikisaw-saw naman tayo kasi nga, anong dahilan? Marami nagsasabi na netizen, dahil lang daw sa mga na-freeze na asset ng mga Marcos, yun ang parang in-ex deal para muli tayong mag-lean sa Amerika. At saka yung mga cases doon. Which I do not know if nangyari ba yun? Yung ba ay naisa katuparan? But kung titingnan mo ang external factor, yun ang nangyayari. Ibig sabihin, talagang nangyayari na tayo ay sumipsip ng todo sa Amerika to the point na dinimonize natin ang China. Okay lang naman sumipsip sana eh. Alam mo, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga kumpanya, grupo, normal yan yung mga sumisipsip. Normal yan. Ang masama dyan ay yung sumipsip ka at inapakan mo kapwa mo para lang umangat ka. Yun ang masama doon. Yung sumipsip, walang problema yan. Kanya-kanyang diskarte yan. Ganyan talaga buhay. Huwag ka lang mang-apak. Ang problema sa ginawa ng Pilipinas, sumipsip ng todo sa Amerika, tapos dinurog at dinimonize ang China. Tapos ngayon may problema tayo, lapit tayo sa China. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Noel Polyarco, humahataw. Sige, eto naman, side naman ng Amerika. Baka sabihin ninyo side lang ng Iran ang pinarinig natin. Side naman ng Amerika. Ayan na. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good to see all of you. Thanks for coming today. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Ayan na Ang sagot din ng Amerika. Hindi nagbabuff ang aming presidente. He is ready
na dalhin ng impyerno dito sa lupa. Yung akala ninyo nakakatuwa yan? Sabi ko nga sa inyo, tayo ang tatamaan eh. Tayo ang tatamaan. Bakit? Jologs tayo eh. Geng-geng tayo eh. Sila mayaman sila, magsusurvive sila eh. Tayo geng-geng eh. Hindi ka naniniwala na geng-geng tayo? Alam mo ba ngayon ano uso? Para lang sa kaalaman ninyo kung gano'n na tayo kageng-geng ha. Ano uso ngayon? Alam nyo ko ano? Gas and run. Yung magpapagas tas tatakbuhan yung nagpagasolina. Yung gasoline station. Meron na sa balita niyan. Gano'n na tayo kageng-geng. Gano'n na tayo kahirap. Bakit? Dahil sa kagagawa nitong presidente na to, tapos ang yayabang pa rin natin hanggang ngayon, gusto pa rin natin yung presidente na yan. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Maghirap kayo. Yan ang sasabihin ko sa inyo, maghihirap kayong lahat, pati ko. Pero syempre, I do not say that to myself. I'm trying to be positive. Pero hirap tayong lahat. Dahil sa kagawa ng presidente na to. We are now at the mercy of China pagdating sa oil. Di ba? Grabe. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. However, I saw a 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. Is there a time frame as to when the first oil tanker can go through the Strait of Hormuz freely? It's a very good question, Ed. I don't have a specific timeline for you today, but it's obviously something the administration is working towards. Kita nyo na? Putang ina, yung Amerika nga, hindi nga nila alam kung kailan sila padadaanin eh. Tapos tayo, it's 45 days and it's opening now so that we will be having a delivery within that 45 days. Ganun katanga yung presidente natin. Sorry bobo talaga eh. Tanga talaga eh. And there, we have 45 days supply, but now it's opening now, so nguya-nguya pa. Ayan na nga eh. Sila nga tinanong kailan makakadaan na? Na pinag-uusapan. Hindi namin alam anong gagawin namin. Parang ito yung yung sa ting ding ding. Alam mo yun? Anong pelikula yun? Yung dalawang blonde na nasa kotse, tapos kumakanta ng siya naalala ko eh. As quickly as we can. As far as tankers through the strait, something we're tracking very closely, but obviously the administration is coming up with creative new solutions by the day to keep the price of oil stable. When it comes to the Vice President, J.D. Vance, what has changed that has made him more... Di ba? Pero again, don't worry people, mga Pilipino. Bakit? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Yan. Huwag kayo mag-worry. Wala pa daw tayong oil crisis. Mamaya, ipapakita natin kung ano yung demand at sagot ng China. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ewan ko talaga sa'yo. Ito yung mga ito papakita ko lang sa inyo
Ito na nangyayari sa Pilipinas. Matapos mag-viral ang isang sasakyan sa Karkar, Cebu na nagpagas sabay takas, binayaran na ng driver ang 500 pesos na gasolinang ipinakarga niya. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas, exclusive. Nag-viral sa social media ang isang kuha ng CCTV kung saan makikita ang pulang kotse na ito. May temporary plate ang sasakyan, ibig sabihin bago pa lang. Pero kahit bago pa lang, nasangkot na agad ito sa gas and run. Matapos nitong magpakarga sa isang gasoline station sa Karkar, Cebu, dali-daling sumibat ang driver ng di nagbabayad. Pinuntahan ng News 5 ang gas station pero tumanggi nang humarap sa camera ang manager nito. Pero anya, nangyari ang insidente nitong Lunes. Nagpagasolina raw ang motorista ng 500 piso at magbabayad gamit ang e-wallet. Kaya kinuha muna ng pump boy sa cashier ang payment terminal machine. Pero pagbalik niya, wala na ang sasakyang nagpagas. Agad namang natuntun ang may-ari matapos makipag-ugnayan ng gasolinahan sa auto dealer. Humingi ng tawad ang driver at sinabing nakalimutan niya raw magbayad. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig matapos magbayad ng driver ng 500 pesos. Can you imagine that, ladies and gentlemen? This is how na tayo kahirap. 500 lang, tinakbuhan pa. Akala ko ba walang oil crisis? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. 500 pesos lang ha. Nakalimutan lang daw. Pero pinakuha niya yung QR pero nakalimutan lang daw. Ito pa, para lang sa i-explain lang natin kung bakit talagang nakakaloko itong pinaggagawa ni Marcos. Balik-kalsada ang mga tsoper hindi para pumasada, kundi para magprotesta. Muli nagtigil pasada ang mga transport group para iparating ang kanilang galit sa walang prenong mega oil price hike. At live mula sa Mandaluyong, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang sitwasyon sa mga oras na ito? Ruth, nagpapatuloy nga yung 2 araw na nationwide tigil pasada na ikinasa nitong iba't ibang transport group na pinangunahan rin niya ng Manibela at ng Piston. Yung ilan nga sa mga nakausap natin na tsoper ay tila nawawalan na rin ng gana sa pamamasada dahil nga dito pa rin sa mag-iisang buwan ng sunod-sunod na serye ng big time oil price hike dahil yung nakikita nila o yung kinikita nila sa kalsada ay sakto lang daw panlaman nga doon sa kanilang mga tiyan. Yung ilan nga ay kinukulang pa doon sa pagbaboundary. Kaya naman yung ilan sa mga nagpapatuloy na nagpoprotesta dito sa mga kalsada, sinabi nila na makikiisa sila dito nga sa isinusulong nitong Piston at ng Manibela na magpatuloy pa itong tigil pasada hindi lamang ngayong Huwebes at Biyernes dahil nakausap din natin kanina si Manibela Chairperson Marval Buena at sinabi niya na yung tigil pasada na ito ay hindi lamang daw talaga ngayon dahil nga technically nagsimula pa ito kahapon dahil marami sa kanilang mga miyembro kahapon pa lamang ay hindi na nga pumasada. Ang sabi nila, magkakaroon pa ng isa pang round ng dialogo sa pagitan ng mga transport sector leader para naman ikasa yung panibago pang transport strike matapos lang yung Holy Week. Balikan natin yung sitwasyon ng mga tsoper dahil ang ilan sa kanila ay nagpaplano na rin na bumalik nga sa kanilang probinsya dahil gutom na rin yung inaabot nila dito. At kung apektado yung mga tsoper, apektado rin yung araw-araw na galaw ng mga commuter. Pakinggan natin yung pahayag ng ilang driver at ng ilang commuter. Ito po, naantala yung gahe namin papunta trabaho. Walang masakyan na jeep papunta sa trabaho namin. Kung magkano lang naiabot ng driver ko, 500, 600, ganun, yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Grabe, no? Boundary, 300. Paano mo papagawa yung sasakyan kung masira yan? Hindi, ako sabi ko nga sa inyo kaya tayo mag-ingat ngayon Ito yung mga panahon na talagang dadami ng crime. Walang, hindi ko gina-justify Pero talagang marami dyan na no choice kung hindi tumakbo sa crime. Hindi ko sinasabing sila pero mapepuwersa talaga yan
Alam mo, lagi ko nga ito naririnig eh. Yung bagang magkaroon ka ng magutom ka, magkaroon ka ng problema, kaya mong tiisin. Pero yung anak mo na yung nagugutom, anak mo na yung wala na, doon dudugo ang puso mo eh. Hindi ko sinasabing tama ang gagawin ha. Pero malamang sa malamang talagang papasok sila sa mga petty crime na magnanakaw, mag-i-snatch, mag-hold up. Kaya nga alam mo yung pinatay sa Maynila na nahuli na ni Yorme. Kaya maraming salamat, Yorme. Yung crime sa Maynila na dating I think yung security, dating police na security ni Isko Moreno. Alam mo bakit namatay yun? It's not really akala ko kasi riding in tandem na tinarget i-ambush talaga yung tao. Hindi. Nakakita lang daw sila ng kwintas. May suot na alahas. Siguro nakita. So hold upin nila. Nagkataon nagkabunutan. Pinatay. So ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Ganyan talaga mangyayari. Dadami hold upper. Alam naman, sabihin ko sa inyo na pag kami hinold up, ibigay nyo na. Huwag na kayo lumaban. Sana kung hindi kayo patayin. Kasi naalala ko nung may studio pa kami dyan sa may Makati. Meron dyan sa may Palanan. Hinold up, tapos binaril pa. Pinatay pa talaga. Kasi nga, para walang witness daw. Ito yung mga dating pulis. So parang sabi ko nga, ano ba yan? Paano na mangyayari? Paano na mangyayari sa atin ngayon? Na hirap na talaga tayo. For sure, tatakbo mga kababayan natin sa hindi maganda. Kaya nga tingnan nyo ngayon, walang biro, ang luwag-luwag ng traffic. Nagkaka-traffic lang pag ginagawa yung lintik na EDSA. Pero pag hindi ginagawa yung EDSA, ang luwag na ngayon. Hindi ako natutuwa dahil maluwag. Oo, pero happy na rin. Pero kasi sabi ko, kung ganun, so hindi na bumabiyahe talaga yung ibang tao. Yung mga TNBS, hindi naman daw tinatasan ng pamasahe kasi parang kailangan pang yun ng gobyerno. At the same time, hindi naman binababa ng mga operator yung kanilang commission. So paano na mangyayari nito? Alam mo, hindi lang ako ganito nagtatanong. Mismong yung mga senador, tinatanong nila yung DOE at walang masagot. Parang mga tanga lang. Pakita ko sa inyo ha. Ito pa matinding problema. Ito. Hindi sinasantabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibilidad na hihinto ang biyahe ng mga eroplano dahil sa problema sa supply ng jet fuel. Ayon sa Pangulo, ilang bansa na ang kumausap sa mga airlines sa Pilipinas na hindi muna sila magkakarga ng langis sa mga foreign aircraft. So ibig sabihin yan, magbabaon yung eroplano ng langis. Kasi hindi na, halimbawa yung, di ba, ganun yun yung halimbawa yung Philippine Airlines, bumiyahing papuntang Tokyo, pagdating sa Tokyo, doon gagasan uli. Di ba? Para makabalik. Usually naman, yung mga malalaki, kayang bumalik pero yung mga maliliit, katulad nga nito, yung marami na cancel, kasi ayaw ng paggasolinahan doon sa ibang bansa. Kailangan may bit-bit ka na. Kung hindi capable yung eroplano mo, yari, tigil. Kita mo yung aberya? Paano na ako magbabakasyon yan? Biro lang. Di ba? Pero at the same time, Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. wala pa po. Mag-antay ka. Mag-antay ka. Narito ang report. May ilang airline na nagsuspindi ng kanilang mga biyahe. Sa anunsyo ng Cebu Pacific, ilang flights nila ang sinuspindi at binawasan muna ang biyahe. Epekto raw yan ng mahal na petrolyo sa gitna ng giyera sa Middle East. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sinasantabi ang posibleng pagpapahinto sa pagbiyahe ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Ilang bansa na raw ang kumausap sa mga airline sa Pilipinas na hindi kaya mag-refuel
Kaya napipilitan ng ating mga airline na magdala ng sariling jet fuel pabalik ng Pilipinas. Una nang sinabi ng DOE na higit 1 buwan pang itatagal ang supply ng ating jet fuel. Naghahanap na rin ng iba pang oil supplier. Ang Philippine Airlines naglabas ng pahayag na nakakuha sila ng sapat na supply ng jet fuel para sa kanilang mga naka-schedule na flights. Para kahit paano'y maibsan ang taas presyo sa langis, babawasan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang aeronautical fees simula April 1. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, kabilang dyan ang singil sa landing at take-off ng mga eroplano. Makakatipid kahit papaano ang ating mga airlines companies ng more or less until mga 5,000 pesos po. Nagbaba na rin po tayo ng passenger service charge, yung sinasabi ng terminal fees, para upang sa ganon makikinabang po directly ang ating mga pasahero naman. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluit Chivaria, News 5. Ngayon. Wala na. Pero pustahan tayo yung mga congressman na magre-recess at saka yung mga senador makakapunta ng ibang bansa. Hindi, sabi ko nga sa inyo, tayo kawawa dito, yung mga walang sariling aeroplano, 'di ba? Yung may kakayanang magbayad ng mahal na pamasahe. Then sure to, mahal to eh. Magmamahal to. Kaya nga mga kababayan, pagpasensyahan nyo na ha, yung mga taga-Tokyo ha. May in-announce akong event dito sa Japan, sa birthday, sa anniversary ni PRRD dyan sa Shibuya. Alam mo, ilang araw na ako naghahanap ng ticket. Wala akong direct flight na papunta ng Japan. Hindi po ako pwedeng bumiyahe ng hindi direct flight kasi meron pa akong ibang biyahe sa susunod. So, medyo tight yung schedule ko. Nung naghahanap ako, walang direct flight sa Sabado. Hindi na makakauwi. Sabi ko, patay kang bata ka. Makakapunta at makakauwi. So, hindi po ako makaka-attend. Pagpasensyaan nyo po mga taga-Japan. Sa susunod na lang po, promise. Kasi late ko na nalaman, di nga ako in-inform ni Bojo. Yung kasalanan ni Bojo to. Wala. Yung mga naghahanap sa akin pagka hindi nyo ako makita, kasalanan ni Bojo. Kasi late niya na ako sinabihan eh. Hindi ako nakakuha ng ticket. Kasalanan pa ni Bojo. Uy, follow niyo yan ha, si Bojo. Si Sensei. Ano man? Sensei Bojo. O yun ha. I-follow niya. Maganda rin yung mga reels niya, mga vlog niyan ha. Yan ang upcoming Japan vlogger na malupit. Maniwala kayo, malupit yan. Magaling ang niyan eh. Ang diskarte niya kasi magaling yung niyan eh, mentor. Wala pa po tayo Ay nako. Anyway, ito tuloy. Ito. Ito yung nag-walk out si Marcoleta. Bakit? Nako, ano na naman na nangyari, Marcoleta? Marcoleta, ba't ka nag-walk out? This is the frustration, Mr. Chair. Ayaw, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Yeah. Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Yung dalawang nagsermunan eh. Bakit ka aalis? Hoy! Alika! Hoy! Bakit ayaw? Kanina Ba't ayaw? Mr. Chair. Wala! Nalilito na si Chairman. Chairman, pigilan mo yung mga bata mo. Salamat, Chair. Ako po ang pinakamahirap ang kalagayan dito eh. Yun. Hindi ko malaman paano ko makapagpa-participate kung pinag-uusapan ang laki-laki na ng problema. Ang sinasabi ko naman, merong recourse kasi kamukha nung ibinigay kong mga slides. Kung paniniwalaan po ninyo yung mga data na yun, wala tayong pinag-uusapan ngayon eh. Yun ang problema eh. Ang isa pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay? So, gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days
for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng SOCOS order. Ano po yung una nyong ginawa? Tinignan niyo ba kung anong basis ng 110? Iyon po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat, did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? Paano po nangyari yun? Inventaryo po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, ay dapat nandun na yung cost na dinidictate nung Argus at saka nung MAPS. Yung problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing. Where prices shoot like rockets when the global prices rise, but they fall like feathers when they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Can you explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang nababalidate? Oh. Thank you very much. I mentioned to the Director of the Oil Industry Management Bureau is to submit how the OIMB does its monitoring. Ganito lang yan, paikli na natin ha. Medyo mahaba kasi itong sinabi ni Marcoleta. Meron pa tayong reserve. Meron pang reserve yung mga gas station na hindi pa naman agad-agad yung kinuha nila ay ang presyo mataas na. Pero pagdating sa pagtaas ng presyo, agad-agad. Hindi pa yung supply, mura pa lang nila nabili pero tinaas na nila kagad. Yun ang problema. Ang sinasabi ngayon nitong taga-DOE na hindi ko maintindihan, ang sinasabi niya na hindi rin maintindihan ni Marcoleta, bakit pinapayagan ng ganun? Pwede naman actually, pwede nga na mag-take over ang DOE kung gugustuhin. Ibig sabihin, pwede. Pero hindi naman daw yun ang kanilang sinasuggest. Ang sinasabi niya dito, bakit walang ginagawa ang DOE para sitahin itong mga to at sabihin, hoy, huwag nyo itaas ng todong muna ngayon. Diba? Huwag muna nyo itaas. Ang sinasabi ngayon ng DOE, sir, kasi yung supply na kukunin nila na pag-imbak nila uli ay mataas na. Ang sinasabi naman ni Marcoleta, oo, pero pagdating sa pagbaba, kaya nga 'di ba yung racket ang pagtaas daw tapos parang feather ang pagbaba. Ang bagal bumaba. Ibig sabihin, kumikita pa lalo yung mga gas station o yung mga oil na company sa Pilipinas. Yun nga yung sinasabi na sana anuhin nyo muna. Kasi ito si Auntie Claire ko ano sinasabi. Kaya tuloy iniisip nung may crisis, wala talagang crisis eh. Walang crisis pero bakit ganyan kataas ang pagtaas ng oil natin? At ito matindi, kaya nga ito, pinost ko ito, di ba? Nakita nyo na. Ito'y batas na buti nga itong mga senador may ginagawa. Kahit ito si Chis Escudero na tahimik lang na nagtatrabaho.
Sabi dito, isa ng ganap na batas ang Republic Act 12316. Ang panukala nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o ibaba ang excise tax sa produkto ng petrolyo kapag kinakailangan upang maprotektahan ng publiko. Batas na ho ito. Ang tanong, bakit hindi pa ginagawa ni Marcos? Alam ko na kung bakit. Alam ko na. Alam niyo kung bakit? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ito na ginawa na nitong senador na ito 'Di ba? Ito yung pinipilit nilang gipitin Pero at least nagtrabaho. Ginawa na ngayon na para masuspindi ang excise tax. Ang tanong, ginagawa ba? Pwede. Alam mo sagot ni Marcos diyan? Basta may tanong na hindi niya masagot. Gaganong-ganon na lang siya. Yung sagot na malabo para alam mo, kayang-kaya Kayang-kayang kontrolin. Actually, pwede ngang government takeover. Ano sagot ni Marcos din dyan? Let's not go into that. Parang tanga lang Ano na mangyayari? Ngayon, ikaw na ang humusga. Ito ba'y diskarte ng gobyernong matino? O tarantado lang? O senyalis na napipilitan na tayo ngayon na magmakaawa sa China dahil lang sila rin naman ang nag-demonize sa China. Dahil sa totoo lang, hindi mo kailangan maging eksperto para makita yan. Kapag pag nagbago ang tono, may dahilan. Ayan yan At kung hindi mo pa rin nakikita, baka bulag ka. Baka hindi ka pa tumitingin sa tamang direksyon. Kaya mga banateros, ano sa tingin nyo? Planado ba ito? Isulat yun dyan. O wala, nagpapaamo na to si Marcos at nagbumukha na tayong tanga ngayon. Comment nyo sa baba. Basahin ko lahat yan As in, I will read that. At kung gusto mo ng ganitong klaseng himay na topic, yung walang preno, walang paligoy-ligoy, like, share at subscribe ka na dahil dito sa Banat Bay, hindi tayo nagpapaninlang. Naglalantad tayo ng katotohanan. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit sa susunod na video. Bye-bye.